ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Mula sa tanggapan ng tagapamanihala ng mga paaralang lungsod ng DepEd Cabanatuan, sa pakikipagtulungan ng Radyobisyon, muling sumasahimpapawid ang DepEd Hour. Kalipunan ng mga kaganapan mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod, mga tampok na balita at mga usaping nauukol sa mga programa nito. At narito ang mga guro ng programang ito. Mabiyayang Miyerkules po sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay ika-15 ng Enero taong 2014. Patuloy pong sumasahimpapawid ang DepEd Hour upang maghatid ng mga huling kaganapan sa paligid-ligid ng sangay ng DepEd Cabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa programa ng Kagawaran ng Edukasyon. Sa ngalan po ng tagapamanihala ng paaralang lungsod na si Dr. May Eclar, ako po si Alan David Valdez. At ako naman po si Jane Valderrama na pansamantala ninyong makakasama para sa edisyong ito ng DepEd Hour. Sa atin pong live panel discussion ng programa ito ay makakasama natin ang ilan sa mga guro na nagsikuhan ng principal's test sa San Fernando City noong linggo. Total po ay kapapasok pa lamang ng taon, aalamin natin ang forecast kung sila ba ay makapapasa o hindi. Siyempre pa, kumustahin natin kung ano-ano ang mga natatandaan nilang naging laman ng pagsusulit. At para makapiling na po natin ang ating mga panauhin, narito na ang ulo ng mga balita. Public-private partnership building itinatayo na sa Camtino Elementary School. Class shifting inaasang mabubuwag na sa susunod na pasukan. Mga mag-aaral ng SPED Science class sa Mayapyap Elementary School, sinanay sa paggawa ng Science Investigatory Project, mga tagapagsanay, nagmula pa sa iba't ibang paaralan sa lalawigan. Ikatlong pangmarkahang pagsusulit isinagawa sa Eastern Cebu National High School. At sa ating tampok na balita, mga programa ni Superintendent Eclar itatampok sa dokumentaryo ng ika-53 anibersaryo ng DepEd Cabanatuan. At sa ating pong teleturuan, panibagong module sa math sasahimpapawid ngayong gabi. Para po sa ating unang balita, inaasahang mabubuwag na sa susunod na pasukan ang shifting ng may 4 na klase sa Camtino Elementary School dahil sinimulan na ang pagtatayo ng 3 classroom buildings sa ilalim ng Public-Private Partnership Program ng DepEd na siyang magiging bagong silid-aralan ng mga klaseng apektado ng shifting. Matatanda ang nagkaroon ng shifting sa Camtino Elementary School nang buwagin ang 4 na silid-aralan dahil sa kalumaan ng mga ito. Maidaragdag sa 34 na mga silid-aralang pinagdarausan ng klase ng 1,600 mag-aaral ng Camtino Elementary School ang maitatayong gusali. Sa panayam po sa forma ng proyekto na si Ginoong Nestor Valmonte, kapapalooban ang bawat 7x9 metrong silid-aralan ng 45 mga armchairs, demonstration table, chalkboard at electric fans. Kasama rin sa itinatayo ang 3 hiwalay na palikuran para sa lalaki, babae at mga guro. Matatapos ang proyekto bago katapusan ng Pebrero. Samantala, sumabak muli sa dibdib ang pagsusulit ang mga mag-aaral ng Eastern Cebu National High School para sa ikatlong markahang pagsusulit na ginaganap mula sa araw na ito hanggang bukas. Itinakda sa unang araw ang mga araling Math, Science, Filipino at Edukasyong Pagpapahalaga, samantalang itinakda naman bukas, Huwebes, ang mga araling English, Araling Panlipunan, Technology and Livelihood Education at MAPE.
Samantala, sinanay ang mga mag-aaral ng SPED Science class sa Mayapiap Elementary School sa paggawa ng Science Investigatory Project at ang mga naging tagapagsanay ay mula pa po sa iba't ibang paaralan sa lalawigan. Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Angeline Kakam ng Mayapiap Elementary School. Isinagawa kamakailan ang isang pagsasanay sa paaralang elementarya ng Mayapiap na pinamagatang School Training Workshop of SSES Pupils on Science Investigatory Research, Development, and Evaluation. Ito ay nilahukan ng mga mag-aaral ng Special Science Class ng paaralan mula ika-3 hanggang ika-4 na baitang. Ito ay dinaos noong ika-27 ng Disyembre 2013. Layunin ng nasabing pagsasanay na bigyan ng sapat na introduksyon ang mga mag-aaral sa paggawa ng isang science investigatory project at malinang ang kaalaman nila sa mga kasanayang dapat matutunan sa pag-aaral ng siyensya o ang tinatawag na process skills. Ito ay naisakatuparan dahil sa inisyatibo ng punong guro ng paaralang elementarya ng Mayapiap sa katauhan ni Ginang Madelon Santos, punong guro 2 at sa tulong ng mga guro ng Special Science Class na sina Christine Malgapo, Nesia Bonifacio, Marisa Herrera at Maureen Junio. Sinimulan ang nasabing pagsasanay sa pagbibigay ng ilang pananalita mula sa punong guro ng paaralan at ni Ginoong Romeo Hipolito, EPS 1 para sa agham. Binigyang diin ni Ginoong Hipolito ang kahalagahan ng naturang pagsasanay na kailangan ng bawat mag-aaral. Aniya, sisiguraduhin niyang magiging produktibo at kapaki-pakinabang ang gagawing pagsasanay. Ang naturang pagsasanay ay pinangunahan ng mga tagapagsanay na batikan sa larangan ng pagsisiyasat mula sa ibang paaralan at universidad. Sila ay sina Ginoong Sunny De Leon, Master Teacher 1 mula sa Honorato C. Perez Memorial Science High School at si Professor Marilyn C. Hipolito mula sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Sa oras ng pagsasanay ay naging aktibo ang bawat isa sa mga gawaing itinakda ng mga tagapagsanay at bakas sa kanilang mga mata ang galak habang isinasagawa ang gawain. Ang bawat mag-aaral ay nagkaroon ng pagkakataong maipakita ang kanilang kakayahan sa pagsasagawa ng mga eksperimento na may kinalaman sa kanilang gawain. Matapos ang pagsasanay ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga panauhin na magbigay ng ilang katanungan sa mga mag-aaral na agad namang nasagot ng mga mag-aaral. Patunay na naging maayos at matagumpay ang pagsasanay. Inaasahang sa mga susunod na panahon ay magkakaroon pa ng ganitong klaseng mga pagsasanay hindi lamang sa mga mag-aaral ng Special Science Class kundi maging sa mga regular na klase ng paaralan. Ito po si Angeline Kakam ng Paaralang Elementarya ng Mayapiap sa pamamatnubay ni DepEd Media Bureau Member Jo Maric Mapindan, nag-uulat para sa DepEd Hour, DWJJ, Radyo Vision. Matapos ang pagsasanay ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga panauhin na magbigay ng ilang katanungan sa mga mag-aaral na agad namang nasagot ng mga mag-aaral. Patunay na naging maayos at matagumpay ang pagsasanay. Inaasahang sa mga susunod na panahon ay magkakaroon pa ng ganitong klaseng mga pagsasanay hindi lamang sa mga mag-aaral ng Special Science Class
kundi maging sa mga regular na klase ng paaralan. Ito po si Angeline Kakam ng Paaralang Elementarya ng Mayapyap sa pamamatnubay ni DepEd Media Bureau Member Jo Maric Mapindan. Nag-uulat para sa DepEd Hour, DWJJ, Radyo Vision. Salamat, Angeline. Bukas po ay idaraos ang ika-53 pagkakatatag ng sangay ng lungsod ng Cabanatuan. At bilang pakikiisa sa pagdiriwang ay isang dokumentaryo ang ating itatampok ngayong gabi. Ang dokyupong ito ay sasariwa sa mahalagang kasaysayang nagpatibay sa ating sangay at ng mga bagong programang isinakatuparan sa ilalim ng bago nitong pinuno na si Dr. May Eclar. Atin pong tunghayan ang espesyal na dokumentaryong ito na ihatid sa atin ng Education Program Supervisor ng Media and ICT, si Sir Glenn Agustin. Tayong SS sa DO ngayon. Saan bang particular na lugar doon sa division office? Sa conference hall? Hindi, sa teacher's hall. Di ba dating mayroong mga page na nakasabit doon? Oo, meron nga. Sino bang mga tayong doon? Sabihin ko na nga sana sa'yo Si Mr. Mariano R. Guevara, siya yung first city's school superintendent. Dati rin siyang assistant superintendent of schools of Nueva Ecija. Sa panahon ni Mr. Mariano R. Guevara ay nagkaroon ng mga posisyon tulad ng Guidance Coordinator at Assistant Elementary School Principal. Hindi nagtagal, siya ay nalipat sa Division of Abra. Si Mr. Pedro R. Lingad naman ay dating Assistant Superintendent ng Division of Pampanga. Ang siyang naging Second Schools Division Superintendent natin noong 1962. Sinundan naman ito ni Mr. Emilio J. Samaniego mula sa Bigaa, Bulacan. Noong 1966 naman, si Superintendent Samaniego ay nalipat sa Zambales, kaya't siya ay pinalitan ni Mrs. Sabina J. Ferrer. Sa panahon ni Mrs. Ferrer ay napagtibay ang Republic Act No. 5447, otherwise known as the Special Education Fund Act. Si SDS Ferrer ay nagretiro noong 1980. Pinalitan siya ni Dr. Esther C. Bailon, na nalipat naman noong 1986 sa Division of Nueva Ecija. Handa ka pa bang makinig? Dahil marami pa Ha? Marami pa? Oo naman. At eto pa, si Dr. Feliciana C. Santiago ng Angat, Bulacan ang siyang humalili kay Dr. Bailon, na pinalitan naman ni Dr. Lebrada M. Tan noong 1990. Nung magretiro si Dr. Tan noong 1998, siya naman ay pinalitan ni Mr. Joscorides D. Lusong ng San Pedro, Pampanga, na pinalitan naman ni Dr. Sotera M. Cruz. Nang si Dr. Cruz ay malipat sa Region 4A, pinalitan siya ni Dr. Tarsila P. Javier from San Fernando, Pampanga. Si Mr. Malcolm S. Garma ang pumalit kay Dr. Javier. Siya ang nag-conceptualize ng teleradyo program na kilala rin na DepEd Hour. March 13, 2012, nagkaroon tayo ng bagong superintendent sa katauhan ni Dr. Esperanza Lina Laya. Ngayong 53rd founding anniversary ng DepEd Cabanatuan, mapalad tayo na nagkaroon ng isang mahusay na pinuno at leader na si Dr. May Batenga Eclar mula sa Herona Tarlac. Binabati ko po ang lahat ng ating mga kasamahan sa DepEd Cabanatuan City na masigasig na nagpapaunlad at patuloy na nagpapaunlad sa edukasyon ng ating mga kabataan dito sa lungsod ng Cabanatuan. Isang biyayang may tuturing ko na kasabay ng aking pagkakatalaga bilang tagapamanihala ng sangay ng mga pampaaralan dito sa ating lungsod ay ang araw mismo ng pagkakatatag ng DepEd Cabanatuan City. Kaya't nais ko rin pong magpasalamat sa ating mga guro, mga school heads ng public and private schools, sa ating mga district supervisors, sa ating mga education program supervisors, mga kasamahan sa division office,
sa ating mga magulang at sa namumuno ng ating lungsod, Mayor J. Vergara, sa suportang ipinagkaloob ninyo sa akin sa loob ng 1 taon kong panunungkulan. Karangalan ko po ang maglingkod sa mga Cabanatuenyo. Ang paninilbihan ng DepEd Cabanatuan City sa ating mamamayan sa loob ng 53 taon ay masusukat sa kung ano ang Cabanatuan City ngayon, sapagkat hindi po maitatatwa ang malaking papel na ginampanan at ginagampanan ng ating mga paaralan sa buhay ng mga mamamayan nito. Kaya't sa lahat po ng nagtatag ng DepEd Cabanatuan City at sa lahat ng nagpapanatili upang higit pang maging makabuluhan ang pagkakatatag nito, binabati ko po kayo. Happy 53rd anniversary! Mabuhay po kayong lahat! Teka, mukhang very festive yata ang atmosphere ng Diyo ngayon ha. Alam ko ang dahilan niya. Ano? Kasi pinagdiriwang natin ang ika-53rd founding anniversary ng DepEd Division of Cabanatuan. Kaya pala. At syempre, pinangunahan niya ng ating Superintendent, Dr. Maybe Eclar. Siya ay isang masipag, responsable, dinamiko, babait, at maganda. Sinusuportahan niya rin ang No Filipino Child Left Behind Act of 2008. Alam ko yan, ang pagkakaroon ng IS. IS as in International School? Hindi, IS Integrated School. Ang pagtatatag ng mga integrated schools ay isa sa mga nakitang solusyon ni Superintendent Eclar upang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan ng mga pampublikong paaralan. Ang 4 na bagong tatag na integrated schools na binigyan na ng gawad pagkilala ng regional office ay kinabibilangan ng Imelda Integrated School sa unang distrito, San Isidro Integrated School sa ika-4 na distrito, Daan Sarili Integrated School at Palaga Integrated School sa ika-3 distrito. Sa panunungkulan din ni Dr. Eclar, humigting ang programa sa Alternative Learning System at Alternative Delivery Modes. Tampok dito ang paghimok sa mga badyaw upang magbago ang kanilang pananaw sa edukasyon. Uy, Roxanne! Narinig mo na ba yung K-12? Di ba parte tayo dyan? Oo naman, yung senior high school. Narinig mo na ba? Hindi pa. Ang ating division ay magpapatupad ng early implementation ng senior high school sa 6 na public schools. Di ba sa 2016 pa yan? Oo nga. Kaya lang, ang mga graduate ng senior high school ay maaari ng makapatrabaho at makatulong sa kanila nilang pamilya. Isa pa yan sa legacy ni Dr. Eclar. Bilang suporta sa plano ng tagapamanihala para sa mas maagang implementasyon ng senior high school program sa sangay ng Cabanatuan, 6 sa 7 pampublikong paaralang pansekundarya ang naghahanda na para dito. Pakinggan natin ang ilan sa kanilang pagbati para sa ika-13 tagapamanihala ng sangay ng Cabanatuan. Ang pamunuan ng mga guro at mga mag-aaral kawani ng Eastern Cebu National High School ay nakikiisa sa ika-53 taong pagdiriwang o anibersaryo ng Dibisyon ng Cabanatuan. Pinabati po namin lahat ng mga namumuno sa pangunguna ng aming Schools Division Superintendent na si Ginang Maybe Eclar na nagdiriwang din sa araw na ito o sa linggo ito sa Bonato ng kanyang ika-unang taong anibersaryo sa pamumuno sa Dibisyon ng Cabanatuan City. Naniniwala kami na ang Dibisyon ng Cabanatuan ay isang institusyon na makapagbibigay ng ambag para sa ikauunlad ng Cabanatuan. Hi ma'am, congratulations po for your first anniversary in our division.
Thank you very much po for being a good mother and a good leader to all of us. Keep it up, Ma'am, and continue what you've started. As we celebrate our 53rd anniversary, I know, Ma'am, you have so many plans and dreams for our division. Carry on, Ma'am. Always remember that we, the secondary school heads, are here ready to support you in all your endeavor. Once again, Ma'am, congratulations and God bless us. Cesar E. Vergara Memorial High School would like to greet our own division of Cabanatuan City for its 53rd anniversary, and to our school's division superintendent, Dr. Maybe Eclar, happy anniversary also. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po sa po ng aking mga kasamahan sa paaralang Marciano de Rosario Memorial National High School ay bumabati ng 53rd anniversary ng DepEd Cabanatuan. Dalangin po namin na lahat ng mga pangarap at mga activities na lulunsad ng division ng Cabanatuan ay magkaroon ng magandang at makabuluhang kalalabasan. Nawa ang lahat ng namumuno ay bigyan pa na sapat na kakayahan para ang mithin ng lungsod ng Cabanatuan, higit sa lahat na mag-aaral ay ating makamtan. Maraming salamat. In behalf of the 80 school personnel composed of 3 administrators, faculty and staff, plus the 2,400 students of San Jose National High School, I congratulate DepEd Cabanatuan City in reaching its 53rd anniversary. DepEd Cabanatuan keeps itself as a beacon of public basic education by continuously innovating ways to deliver it effectively and in tune with the times. More so, now that the K-12 program is on its rollout, DepEd Cabanatuan will surely keep itself on its tested track, guided by leadership and dedicated stewardship. Once again, from San Josepian family, congratulations DepEd Cabanatuan, mabuhay ka, keep on innovating, keep on achieving. I am proud to be a part of the DepEd Cabanatuan City Division. Magandang hapon po sa inyong lahat. At nawa ay patuloy tayo na pagpalain ng Panginoon sa taong ito, na ngayon ay tumatahak po tayo sa isang magandang biyaya ng Diyos, na kung saan ang ating pong division ngayon ay nagdiriwang ng 53 taon na pagkakatatag, na matagumpay nitong napagdaanan ang lahat ng maraming palakid at pagsubok upang ito'y magtagumpay. So isang papuri sa ating Panginoon, at patuloy na tayong ginagabayan at sama-sama niya tayong pinagpapala upang lalo pa natin mapagyabong ang ating minamahal na dibisyon. Kaya po sa amin, sa lahat, sa Paaralang Honorato Memorial Science High School, amin pong ipinaabot ang aming mainit na pagbati sa inyong lahat. At nawa po tayo patuloy na pagpalain ng Panginoon sa pangunguna po ng ating minamahal na SDS, Madam May P. Eclar, na matagumpay niya itong napamumunuan ang dibisyon ito. At sana po lalo na tayong lahat ay patuloy na mag-alay ng ating mga sarili para po lalo nating mabigyan ng mabuting kinabukasan ang ating mga minamahal na mag-aaral sa pamamagitan po ng ating minamahal na dibisyon ng Cabanatuan. Sa ating pong minamahal na SDS, sa kanya pong 1 taon na pamamahala sa ating pong minamahal na dibisyon, kami po ay nagagalak at binabati po namin kayo sa inyong matagumpay na pamumuno sa amin, at dalangin po namin sa Panginoon na lahat ng mabuting biyaya ay patuloy na ipagkaloob sa inyo upang ang dibisyon ito ng Cabanatuan sa kanyang patuloy na pagdiriwang ng 53 taong pagkakatatag ay marating niya ang kanyang ninanais na pangarap na isang magandang kinabukasan
para sa lahat ng mga kabataan, para sa isang mataas, maganda at may kalidad na edukasyon para sa lahat. At sa lahat ng mga kaguruan, isang mabuti at magandang pamamahala, pagpalain po tayo ng Panginoon. On behalf of Campiño National High School faculty and staff, we would like to congratulate our division on its 53rd founding anniversary. Ayun lang. Ang buong pamilya ng Kabanatuan Purok 3 na binubuo ng 20 mga ulong guro, 239 na mga guro, 8,661 mga mag-aaral, at ang aming mga educational stakeholders ay buong kagalakang bumabati at nakikiisa sa ika-53 na taong pagdiriwang ng pagkakatatag ng DepEd Division of Cabanatuan City. Isang karangalan ang maging bahagi ng institusyong ito na patuloy ang adhikaing makapagbigay ng serbisyong pang-edukasyon. Sa pagsapit ng ika-53 taon nito, masasabi natin na malayo na nga ang narating ng ating dibisyon. Patunay nito ang pagdami ng mga batang nagsisipag-aral, pagkakaroon ng maayos at magagandang paaralan, pagkakatatag ng mga integrated high school, pagpapahusay sa kasanayan ng mga guro, paggamit ng mga teknolohiya sa mga silid-aralan. Gayon din ang aming pagbati sa ika-1 taon anibersaryo ng ating tagapamanihala ng mga paaralang lungsod, Dr. Maybe Clark. Sa loob ng 1 taong mahusay at mabuting pamamahala, ay malaki ang kanyang naiambag sa pag-unlad ng ating dibisyon. Sa kanyang dedikasyon at mataas na commitment, malayo pa ang inyong mararating. Maraming salamat, ma'am. Let's continue to work together in order to achieve our goal of making Division Cabanatuan City to be recognized as top-performing division in the whole region. Again, congratulations to all of us. Mabuhay ang DepEd Division of Cabanatuan City. Isang malagay na pagbati po ang aking pinaabot sa lahat ng buo ng DepEd Cabanatuan, mga guro, administrador, mga kawani ng divisyon ng Kabanatuan, mga supervisors, at higit sa lahat sa ating superintendent, Dr. Maybe Eclar, sa pagsapit na ika-53 years founding anniversary ng Division of Cabanatuan City. At kami po ay lubos nagpapasalamat sa pamumuno na binahagi ng ating superintendent sa ating divisyon, kung kaya't nakamit natin ang higit na tagumpay kung lilimunin natin ang mga nakaraang panahon na marami tayong naging accomplishment, achievements sa pamumuno ng ating superintendent, sapagkat ginugol niya ang maraming oras, panahon sa ating divisyon para sa isang laking pagbabago. At gayon din po ay aking binabati ang lahat ng mga kawani na nakikiisa sa pagdiriwang. On behalf of the Cabanatuan District 4 family, we commend the leadership of our Superintendent, Dr. Maybe Eclar, for reaching remarkable achievements and for being one of the leading division in the region. We wish DepEd Cabanatuan more years, more leaders, and more generations. Mabuhay po tayo lahat. We are so proud to be a product of DepEd Division of Cabanatuan City. Congratulations! Teka. Di ba may meeting up na tayo? Tara na!
inyo pong natunghayan ating pong mga balita ngayong gabi. Magbabalik po ang DepEd Hour para po sa ating teleturuan.